Pero based sa akong observation, mas damo ang offering ni Nanay Los compare sa iban. O tani, di ta magpapirdi kay base si Nanay Los lang may reward dito sa langit. Kita gali wala kay tamad ta diri mag-offer sang song sa Ginoo. No? So dapat lalo na sa mga bata pa. Hindi niyo punggan, hindi niyo sayangon ang opportunity. Kung si Nanay 70 plus, gapaning kaamot pa. Kamuya. No? Kita magtinamad para sa Ginoo. Amen. Okay, salamat sa Dios sa maayong nga panahon. Amen. Thank the Lord. Medyo nagtulo-tulo lang gamay. Pero salamat kay Waygid man. Ambot sa inyo sa ibang nga lugar. Pero dito sa sentro, way man kaayo. Okay, this time, mag-atindog ta please. Kag-proceed ta sa aton series study in the book of 1 Corinthians. Diri na kita sa chapter 3, aton ginumpisahan last Wednesday. Kagway naton natapos, that's why nga aton ni tapuson, no? Hindi ta magdali. Anon man ang magdali ta, pero way ta natunan. Bahala dugay, basta may na-learn kita. Bahala dugay, basta may nagtapik sa aton huna-huna. No, nga pagpuli ta, ay, amo galito, no? May pulong sa Dios. Kay kung kaisa, gabasa lang kita, pero way nato natuhog, kag naintindihan kung ano ang bot silingon. So, muna ka, importante ang aton Bible study every Wednesday. Chapter 3, umpisa kita basa, verse 10 until verse number 15. First Corinthians, chapter number 3, verse 10 to 15. Okay, tanan kita magbasa. Ready? Read. According to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Now, if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest. For the day shall declare it because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Amen. May the Lord bless the reading of His precious word. This time, mag-pray kita. Gracious and eternal God, salamat this evening sa lain naman, Lord, nga privilege kag opportunity nga tanan kami, Lord, maka-avail this evening sa pagpamati, pagtuon sang imo nga pulong. Help us nga, Lord, amon maintindihan ang mga bagay nga luyag mo ipaintindi sa amon. Buligi kami, O Dios, nga mangin guiding principle namon ang mga bagay nga ini. Nga hindi kami magpabilin, Lord, nga immature o spiritual infant. Instead, help us nga mag-grow kami. Agud to, Lord, nga magamit mo kami sa imo nga buluhaton. Kag subong man, Lord, nag-pray kami na ini nga mga truths amon man ma-share sa iban nga mga katawhan kag Kristohanon. Buligi kami tanan, O Dios, nga ma-reach namon ang spiritual level sa amon nga maturity. Kasubong, Lord, nga desire ni Paul sa ini nga Church of Corinth. So thank you, Lord, kag sa amon pagpadayon opdigyahi kami. Holy Spirit, ikaw ang magatoy-toy sa amon. Ang tanan pasalamatan namon ginatugyan in Jesus name. Amen. Kag amen. Salamat ungko kamo. Now last week aton na discuss ini, aton ginumpisahan ini nga lesson ining chapter number 3. Kag nagahisgot kini mga utod sa isa ka kahimtang sa isa ka Kristohanon. Meet na kamo sa isa ka tawo nga ara sa iya ang tools, ara sa iya ang potential, ara sa iya ang opportunity, apang
na-stuck siya sa immaturity. Pwede gali ang tao may potential and yet immature. Pwede gali ang tao, posible ang tao nga may ara, damo opportunities, and yet magpabilin siya nga immature. Tag-amo ni natabo sa mga Kristohanon diri sa Corinto. Damo sila mga gifts, damo sila mga potential, siling ni Paul, mabasa nato na natun-an chapter number 1, and yet sila nagpabilin nga immature. Kag ang pagka-immature magahinder sang spiritual growth. Amo nato nakita, no? Magpugong nga mag-grow ang isa ka Kristohanon kung magpabilin siya nga immature, no? Aton na makita verse number 1, gitawag sila ni Paul nga babes in Christ. Gitawag silang babes in Christ, mga baby pa dira kay Kristo. Now take note, hindi na rin sila tawag nga baby nga bago Christian. Actually, dugay na rin sila nga Kristohanon. Pero ang ilang spiritual level, kung i-rate mo, i-gauge mo, ang ilang pagka-Kristohanon, baby pa. Dugay na sa simbahan. Nanigulang na sa simbahan pagpangalagad, pero ang level silang maturity as Christian, infant. That's why gitawag sila ni Paul, babes in Christ. Gitawag man sila carnal. Alright? Verse number 2, siling ni Paul, I have fed you with milk and not with meat. For hitherto, ano siling ni Paul? Ye were not able to bear it, neither yet now are ye able. But silingon, kung aton i-paraphrase, siling ni Paul, I give you milk, not solid food, because you are not ready. Amo nang bot silingon ni Paul, hindi pa kamo handa, hindi pa kamo prepared, hindi nyo pa kaya ang meat. That's why until now, ang ginahatag ko sa inyo, milk lang gihapon, bot silingon, mga lesson, mga preaching, mga teaching nga, nubo lang pang baby, pang infant, pang elementary level, which is siling ni Paul supposed to be nga mga truths na, deeper truths na dapat ang inyo nga ma-learn. Apang bangod kay immature ka mo, until now, milk lang gihapon. So, may tragedy, may dilemma na aton makita. So, ang problema sa ila is lack of spiritual maturity. Ini nga church, lack of spiritual maturity. Na dapat mag-grow na sila, apang until now, siling ni Paul, they are still baby or spiritual infants. Now, ano ang evidence nga sila immature? Sila spiritual infants. Look at verse number, okay? Verse number 3. For ye are yet carnal. For whereas there is among you envying and strife and divisions, are you not carnal and walk as men? So, amo ning evidence, kagyambal ni Paul. Nga nakasiling ako carnal kamo. Nga nakasiling ako nga babes pa kamo. Nga nakasiling ako nga mga immature pa kamo. Bangod siling ni Paul sa verse 3, ara sa inyo ang inggit-inggit. Ara sa inyo ang hisa, envying. So, isa gali ka ebidensya, proof nga ang church wala nagagro kung ang mga membro may ara pa kahisa. May ara pa jealousy. May ara pa kainggit sa isa kag isa. It could be mainggit ka sa kapariho mo nga Kristohanon, pariho mo nga membro, mainggit ka sa nakita mo sa pastor, sa pamilya sa pastor, sa asawa ka pastor. That is a sign of immaturity. Nga sa halip, malipay ka kung gibless ang ibang nga Kristohanon, dalain imong buot. Bugat imong buot. Nasubo ka. Oh? Gagrumble ka, gamurmur ka. That is sign of immaturity. Hindi na siya espiritu sa tao nga nag-grow. That's why sila ni Paul, instead mag-grow ka mo, pero wala. Kaya nakita ko sa inyo mismo, ara ang kahisa. Ara ang jealousy. Ano pa? Strife. Anong strife? Quarreling. Pag-away-away. No? Gainaway sila.
Sila-sila lang, pero gainaway. Nakakita ka mo simbahan sa kamuna, naka-witness na ka mo simbahan. Nga sa sulod, pariho membro, gainaway, pariho membro, sila lang ga hisaay, sila lang ga pakalain sa isang isa. No, subo. Kung ina nga simbahan, amo na ang atmosphere. Ang tadi, wala na diri sa aton. Dulaon ta na. Kaya ang tawag siya self-destruction. Self-destruction. May mga mga drone nga pag na-capture sa kalaban, na-intercept sa kalaban, may built-in na sila nga program, self-destruction. Sila-sila lang, siya mismo sa sarili niya, panupkon niya. Para ang mga information, mga data, na-capture niya nga mga videos, mga photos, hindi makuha sa kalaban. So automatic siya mag-self-destruct. Madula. So amo nang matabo sa isa ka simbahan man. Kung ang simbahan ga practice of jealousy, may away-away, kita lang gaguba sa aton simbahan. Hindi ibang tao. Kita lang. That's why delikado kayo. O sa isa ka simbahan, isa ka iglesia, isa ka members nga may ara hisa, may ara away-away, may grupo-grupo. Kwariling brad, siling sa ni Paul. Kag ina siya nagapakita nga mga immature kamo. Why kamo nag-grow? Sa halip nga na kamo, mature na kamo, pero until now, baby lang yapon kamo. Ano pang evidence? Siling ni Paul, not only inveighing, strife, ano katatlo, Brad? Members, divisions. Pagkabahin-bahin. Division, pagka grupo-grupo. Division. Sa halip na mag-unite ka mo, may ara division. Paano nahambal ni Paul nga may division? Kaya ang iban, verse number 4, siling niya, for while one saith, I am of Paul, and another, I am of Apollos. So, dua ka grupo. May grupo nga pabor kay Pablo, may grupo nga pabor kay Apollos. Now, take note, pareho din silang mga preacher. Pero ang mga Kristohanon, may kanya-kanya silang ginasunod. Diri kami kay Paul. Gusto naman si Paul. Hindi kami kay Paul. Diri kami kay Apollos. Mas nami si Apollos. So, inagaling na sign, mga utod, sign of immaturity. Amen? Sign of immaturity. Na kung kita kita? Leader-oriented, man-oriented, instead God-centered kita, dito na kita sa tao galantaw. Sa tao na kita gasunod. Sa halip sa Diyos kita magsunod, sa tao na. Kag delikado na, kung amo na klase ng mga membro. Amen? Kay maghinder na, brad, sa growth. Maghinder na, magbalabag na. Kag hindi na siya nami nga example nga makita sulod sa simbahan. Okay? Amo na gaugta si Paul diri sa Corinto. Amo ni pinaka-problematic nga simbahan nga iya nga gin-establish mga kaabiyanan ni Apostle Paul. That's why nakambal siya. Who then is Paul? Sino bala si Paul? Sino si Paul? Sino niya? Sino si Pablo? Who then is Paul? And who is Apollos? Sino sila? But ministers by whom you believe. Mga minister lang na sila. Mga minister, mga utod. Subot silingon, hindi dapat mag-away-away tungod lang sa leader. Amo na yung problema. Kung sa simbahan ko, damo mga pastor. May mga simbahan ba nga senior pastor, associate pastor, halos kada department may pastor. May pastor sa deaf, may pastor sa music, may pastor sa youth, may pastor, halos tanang nga department may pastor. Galibog membro, sino gid bala pastor naton? Kadamo pastor. Sino gid bala sundo naton? Kapin pa ang associate pastor, mag-implement man sang activity sa church, mag-implement man sang programa sa church. Maglibog membro. Ang senior pastor may ara program gin
Hambal. Tapos si associate pastor may ara man. Sino gitsundon ta sinihaw? Kay tungod damo pastor. Kagula ka makita sa Bible may associate pastor. Ina-invento lang sa tao. Man-made na siya nga mga program. Giyambal sa Bible, pastor. It is a true saying, if a man desireth the office of a bishop, he desireth a good work. Nowhere to be found in the Bible na may associate pastor. Kay ang design sa Dios, isa lang ang magtindog sa church nga leader. Kay nabalaan sa Dios, wise ang Dios, na kung damo mga magtindog nga leader sa church, may comparison. Di na madula, di na ma-deny, na may mga membro nga immature, mag-compare. That's why ang gusto sa Dios, isa lang ang leader sa iglesia. Abnormal abiyan kung duha ang leader. Amen? Makakita ka sa manog, duha ang ulo. Baka, duha ulo. Bata, duha ulo. Isa ang lawas. Ano tawag sana? Siamese. Siamese twin. Isa ang lawas, pero duha ulo. Nakakita ka mo? Ambot kung si parit ba ilang kasing-kasing? Si parit guro, ilang organs? O kabudlay sina. Katulugon ka na, tapos itong isa, manghihianay ko, atiway, bugtaw ka eh. Diba? Gasakit tong isa. Ikaw, way kasakit, pero kay tapik ulo mo. Galakat sila. Nakakita ka mo sina? Siamese twin. Si Miyamis, Siamese. Isa ang lawas, duwa ang ulo. It's not normal. Amo man ang simbahan. Kaya ang design sa Diyos, isa ang leader. Para maiwasan ang comparison. Tama? And praise the Lord, gituduan tas ang practice naton diri. Pasalamat ta sa Diyos, hindi bulos-bulos ang pastor naton. Mabuslan ang pastor kung mag-resign. Mabuslan ang pastor kung mamatay na ang pastor. Pero hindi na 2 terms lang, 2 years, Islam, 2 years, Islam. Kaya wala na siya nga programa sa Diyos. Alright? So, ano mga utod? Number 1, spiritual immaturity. Ano ganito? Hinders growth. Ang immaturity mag-hinder sa growth, mga kauturan. That's why nga, okay? Tinguhaon na to mga utod, nga dulaon na. No? Di kita mag-compare sang leader. Alright? So, warning na sa aton. Nga posible gali, nga mang-insave ang isa ka Kristohanon, but still, live like the world. Live like the world. Now, pamangkot sa aton, are you growing? Christians, are you growing? Are you growing in your faith? Now, if you are growing in your faith, is there a sign? Is there an evidence sa imong life na nag-grow ka? Is there love? Is there humility in your life? Is there unity in your life? Kung kabalo ka na mag-promote og love, kabalo ka na mag-promote og unity, kabalo ka na mag-promote og humility, mag-display mga abyan, makita mo na sa imong kinabuhi, ma-emulate mo na example, kanang ginatawag kag Christ-likeness character, then that's the evidence nga ikaw nag-grow na dira kay Lord. Pero kung ara pang jealousy, ara pang quarreling, ara pa utod ang division, it is a sure sign mga utod nga immature pa ang isa ka tawo ngayon. No? So dapat sa aton i-promote ang love, i-promote ang unity, i-promote ang humility. Amen? And serving others. Now take note, verse 9, chapter 5, until verse number 9. Anong siling ni Paul? Look at verse number 5. Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers by whom ye believe, even as the Lord gave to every man. I have planted, siling ni Paul, Apollos watered, but God gave the increase. So then neither is he that planteth anything, neither he that watereth, but God that giveth the increase. Verse 8, now he that planteth and he that watereth are one, take note. And every man shall receive his own reward according to his own labor. Verse 9, for we are what?
laborers together with God. Ye are God's husbandry. Ye are God's building. So, dire gin-explain ni Paul, mga utod, nga si Paul kag si Apollos, they are the same. They are just servants. In other words, they are tools in God's work. Mga tools lang sila, mga abyan. Okay? Maybe they play different role. Iba ang nagtanom, iba ang nagbunyag. Pero sino daw ang naghatag sang growth? Sino ang naghatag increase? Ang Ginoo. So, wala na diya nagamatter kung sino ang nagtanom. Wala nagamatter sino ang nagbunyag. Importante, mga abyan, pareho ta nagaobra sa buluhaton sa Dios. Kay at the end of the day, pareho ra sila makabaton sang reward. Ang nagbunyag kang nagtanom, up there in heaven, kung right ang motive, pareho sila may reward. Amen? So, iba-iba ang aton roles. Sa simbahan, iba-iba man aton roles dire. Di siguro ta tanan pwede mahimong usher. Di siguro ta pareho tanan mahimong song leader. Di siguro ta pareho tanan nga mag-choir. Maybe di ka choir member, pero ikaw naman ang ano dire? Ha? Maybe ikaw ang nagalimpyo ka. Nakita mo dire ang ano, bisa nagapanghilamon ka lang. Ang nagapanghilamon ka choir, the same na ang reward. Amen. Ayaw pag-isipan nga mas higher ang ilang reward, mas greater ang ilang reward, kag imuha inferior. No. The same lang, as long ang atong motive, pareho. Bisan nagawalis ka lang din, nagatrapo ka sa bintana, o naga-on and off ka sa suga sa ceiling fan, the same reward. Atubangan sa Dios. That's why hindi kita mag-compare. Kay iba-iba ang paggamit sa ato sa Ginoo. Amen. Amo nang gusto nga emphasize ni Paul, nga dapat equal lang kita. Ministers kita. Si Apollos minister. Si Paul minister. Mga tools lang kita. Mga instrument lang kita. Pero at the end of the day, si Lord ang maghatag sa increase. Biskan anuhon pa nato pagtanom. Biskan ano pa nato pagbunyag. Kung wala increase, wala ta mahimo. That's why wala ta sang pwede ipabugal. Okay? Kay equal ang Ginoo. Ang growth nakadepende sa Ginoo. Amen? Amo nang luyag ni Paul, mga utod, nga emphasize. Now, this means no leader or church program can replace the work of the Holy Spirit. Walay program, walay preacher nga pwedeng mag-replace sa obra sa Holy Spirit. Ang pinakabudlay ka na balang trabaho sa Holy Spirit, ang kunon mo na. Muna nga sa aton tanan, ampo gita, nga gamiton lang ta sa Ginoo. Tudlo lang ta, preach ta. Dapat hindi ta number-oriented. Ay, pastor, wala abis ang nag-response maayo, daw wala gito akong effort ba? Daw nasayang lang gid. Hindi ka magsiring nasayang. Mga kaabyanan. Walay sayang sa Ginoo. As long gihimo mo imong part, nagsunod ka sa Ginoo. Nagpagamit ka sa Ginoo. Walay sayang. Nagbisit ka. Way mo na abdan itong gibisitahan mo. Way ito na sayang. Amen. Wala nagpati. Nag-refuse, imo gisulwining. Wala to na sayang. Problema niya, ikaw may reward. Kaya naghimo kasi mo buluhaton, imo nga part. Do you give too much credit to people rather than God? Are you partnering with God in His work or competing with others for recognition? Dapat amo ni aton bantayan nga di kita maghatag credit sa tao or recognition. Well, aton i-acknowledge, salamat. Pero dapat hindi na aton motivation. Na kung i-recognize ka, nami imo nga pag-ubra. Kung gi-recognize ka, gi-acknowledge ka, nami ang imo nga performance. Kung wala ka na gina-acknowledge, hindi ka na maghimo. No. Sign of immaturity na. Kay ang tao nag-mature, whether gi-recognize siya or wala, maghimo siya sa buluhaton. Bangod ang iyang motivation, iya love sa Ginoo. Iyang love kay God. Biskan siya lang gaobra, biskan di mo di sa hambalan, iya na himuon nga naman. Kay ang motivation niya, I will do it because I love the Lord. Di mo na kailangan diktahan ang taong nag-grow. Di mo na kailangan pang i-motivate ang taong nag-grow. May ara na self-motivation. Kagang iyang motivation, wala iba. Oh, hambal ni Paul, it is the love of God that constraineth us.
ang naga-constrain sa aton, naga-push sa aton, nagahatag sa aton sang urge is our love for God. Right? So muna dapat naton tandaan mga gabianan. So meaning, that God is the source of growth. Amen? Ang source sa growth sa aton ministry, sa aton ginahimo, take note ang Ginoo. So hindi man ta hindi ta magsiling nga makita ta dayon overnight ang growth. Kaya ang Ginoo may timetable. Usahay maluya ta daw wala progress. It seems wala result ang akon ginahimo. Usahay mo na siya, makita ta. Kag magluya ta brad. Kay abi nato kita ang naga-work. Abi naton pag-ubra naton ara din result. Hindi na siya amo. Not always and not every time na nag-effort ka automatic ang result. Sometimes it takes times. Kaya ginatudluan talo ni Lord nga mangin patient sa aton kinabuhi. Ang gusto lang ni Lord magpadayon ta. And I believe kung tama ang atong motive, imposible nga dili tatagaan ni Lord og growth. May ara gina growth, may progress na sa unahan. Amen. So take note, ang growth ihatag naton kay Lord. Iba ang nagtanong, Mambaldri? Ni Paul? So then, neither is he that planteth anything, neither he that watereth, but God that giveth the increase. Giveth the increase. Kag siling verse 8, now he that planteth and he that watereth are one. The same lang. Equal lang sila. And every man shall receive his own reward according to his own labor. So tagsa-tagsa makabaton brad sang reward. Ang nagtanom, ang nagbunyag, pareho sila may reward. Atubangan sa Ginoo. Alright? So, make sure nga dapat proper. That's why verse number 10. Anong himuon ta dapat, mga Kristohanon? They should build on the right foundation. We should build on the right foundation. In verse number 10, silang ni Paul, verse 10, according to the grace of God, which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. Now, si Paul, gigamit niya nga metaphor ang aton nga pagtrabaho as a building. Kagigamit niya builder. So nagamit siya sa example diri like construction. Kaina garden niyang gigamit. Farmer. Notice yun dira, husbandry. Laborers. So si Paul mahilig siya magamit sa mga metaphor para dali maintindihan ang iya nga message. Okay? Naghisgot si Paul sang planting. Diri brad. Karon naman naghisgot si Paul sang construction. So makita mo nga maalam si Paul, damo siya gamiton nga mga metaphor. Nagamit siya sang word building kag master builder. So kita di ay atubangan sa Dios mga master builder. Manog obra, manog panday, manog himo sang building. Kag siling ni Paul, kung magpatindog ka building, dapat wise ka. Hindi lang builder sila niya, wise master builder. So may ara gani master builder na mango. Kaya gigamit yung word wise. Dapat maalam nga manog patindog. Na-notice nyo, chapter 7, the book of Matthew, gigamit ni Jesus Christ illustration, duha ka, manog patindog. Ano brad? Diba? The fool and the wise. Duha ka builder, duha ka foundation. Maalam kag bango. Ang maalam nagpatindog sang building ibabaw sa bato. Ang isa nagpatindog building sa baras. O kabalo na ta. Ano natabo? Nagwaswas
ang makusog nga hangin, kag nagbaha, kag gin ano ang building sang ipatindog sa bato, way nagkulaps, way natumba. Kay natindog, napasad sang bato. Apang katong nagpatindog mga utod sa baras. So of course, ano ang imo i-expect sa baras? Mag-collapse gid siya. Amen. So muna si Paul diri gisiling niya verse number 10, according to the grace of God which is given unto me as a wise master builder. Gigamit niya, given unto me, personal, as a wise master builder. I have laid the foundation, and another buildeth thereupon. So dapat, verse 11 siling niya, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. So diri specify ni Paul nga sa diin dapat naton ilay ang aton foundation. Alright? Past tense niya, than that is laid. Ipatindog. Sino na siya nga foundation, which is Jesus Christ. Amen. No? So dapat dito nato i-build ang aton nga foundation kay Jesus Christ. Amo na ang maalam nga master builder. Hindi lang siya gina-consider niya nga dapat ang foundation pag-on. Ikaduha, ang maalam nga master builder, gina-consider man niya ang materials. Ano ang materials? Lantawa, verse number 12. Now if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stones, wood, hay, and stubble. Anom ka mga butang ang gimension diri? Gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble. Kag kun lang taon mo, duha ni ka kategory. Nasusunog kag hindi nasusunog. Ang nasusunog, wood, hay, and stubble or straw. Ang hindi masunog, hindi madunot, kung iagi sa kalayo, gold, silver, kag precious stone. Oh. So nga importante ang materials. Nga pilion na to, i-secure na to sa pag-build sang building. Grabe karon brad ang controversial sa flood control. Nagabaha gid man ang controversial. Nagabaha ang anomalya. Kung gaano gabaha ang tubig, amo man ang anomalya. Kag amo man ang bilis sa kwarta nga gin lustay, gin kamkam, gin kurakot sa mga kurap nga mga opisyales. Unsabo ang mga congressman, DP kag kontraktor. Malula ka brad. Kung nakamonitor ka mo sa hearing, I think Monday, sa Senate, kahapon naman may ara hearing ang tawag, Congress. Grabe, hindi milyon, bilyon ang ginahisgutan. Hello? Abi pagbasa-basa man kamo para makarelate kamo. Mismo diri sa ato nara. Hindi lang sa Manila nga may controversial mga substandard nga mga construction. Mga utod, namnama. Natiphag, gilantaw, agoy, perti kagamay, kabilya. Sino nagkontrata? Abo Construction. Oh, Abo. Ubos sa taytay sang namnama. Nagtiphag na karon dito, nag-us-us na, gisilip, gamay mga kabilya gibutang. Oh. Pila? 57 million. Oh. 57 million ang bili sa project. Oh. Pila lang ka meters. Grabe, mga utot. Mas dako gani ba kwarta? Basta horizontal project kaysa vertical project. Grabe ang ila kickback. Horizontal means mga tulay, mga flood control, vertical, mga eskwelahan, mga gym, gamay ra na kickback na mga kontraktor. Pero dito gabaha ang kwarta nila. Kaya gusto mo magkaroon damo kwarta kang salakyan pag kontraktor. Instant money. Grabe karon tong controversial nga Diskaya couple. Imagine mo brad,
Sa interview, 40 daw ka luxury cars. Pero yung gihambar sa hearing, 28 lang. Batihan nyo to? Gi-interview ni Julius Babaw, gihambal niya 40. Pagpamangkot sa Senate hearing, 28 na. Nag-minus na. And don't you know, ang isa kasalakyan dito, ang pinaka highest nga amount sang salakyan, 44 million. Ang isa. Salakyan, 44 million. Imagine mo na, ang isa. Oh. Pinakanubo, parang something 3 million. Sa 28. Grabe mga abyan. Salakyan lang ha? 44 million. Kung ipatindog to eskwelahan, pila na? Pila ang ano karon? Sir JM. Ang isa ka senior high building, pila ang approximate budget na, third story senior high building? 7 to 10 million. Buti ka to. 44. Hapit 5. Mga 5 na ka third story. Pila ng isa ka ano? Ang isa ka building, pila ang capacity ang room sina? Per floor. 4. Ang iba 5. 3 times mo na. Grabe, mga kabyanan. Malula ka. Daw gasakit ulo mo mamati. Nga grabe kakapal na mga mukha ng mga tao. Garapalan, harap-harapan. Tapos ang kaluluoy kita, kay ginabaha ta. Ang mga basakan, may ara dito sa Mindoro. Mga abyan, nga, flood control program. Dako na na-release sa kontraktor. Pero mga abyan, ang igihimo lang gali, dredging. Ano na dredging? Ina ba lang padaluman lang ang sapa? Padaluman lang para nga Ti ano man lang ang padaluman? Simpre kung magbuhilo ang tubig na, mag-overflow gyapon na. So pag overflow, ang mga tubig, kag ang naanod nga mga bato, nagkaradto mga uto dito sa kabasakan, sa mga farm. Mga bato, mga truso, nagkadto sa basakan. Pilang na damage? 50 hectares. Kag karon di nila mapus lang kay puro bato na. Dalagko pa nga bato. Hindi basta-basta nga bato lang nga matulod. Dalagko pa diri times 5 siguro kadako diri. Paano mo na daruhon mo na? Umahon mo na puro bato? May portion sa Santo Niño, nakita ko one time, halin kami sa Isulan, katuban ang pagbaha sa Mount Parker, katong nabuhang tong Mount Parker, tapos kusog-kusog tong tubig, na nagkalaanod, pati mga kahoy, pati mga tao, may naagyan dito mga utod nga basakan, until na, way na nauma, kay puro bato, halin sa bukid, nga dito halin sa Mount Parker. Amo na natabo. So kung may flood control tani, siguro kung mag-overflow man, minimal lang. Kay may magsagang. Inuara pa ta? Masubo, maugot ka abyan. Nga grabe ka, kurakot na gidaton mga kwan. Way na hadlok, way ka hadlok. Karadlawan ba? Kongreso, kung sabo kongresman, tapos ka-imbestiga. Daw kriminal, baghihambaran mo, o ikaw kriminal, imbestigay sarili mo. Hamak mo na, sila-sila, imbestigahan daw nila. Amo na nga utod, siling dinipon, gigamit niya, dapat ang materials gamiton, tama. Kung gusto ka, mag-expect ka, nga proper ang building, pag-on ang building, hindi lang ang pondasyon ang dapat proper imong foundation, kundi ang materials. Kag sa aton bilang Kristohanon utod, gi-compare ang atong pag-alagad sa Dios, ang atong ginahimo sa Dios, ang atong serbisyo sa Ginoo, gi-compare siya sa gold, silver, and precious stones. Ining tatlo, iagi ni sa sangkalayo, i-test sa fire. Kag kung mag-survive sa fire, ina nga Kristohanon, kita makabaton sang reward. Apan kung ang aton daw mga hinimuan, diri sa kalibutan, gi-compare siya sang wood, hay, kag stubble, kag pag-agi sa kalayo. Ano matabo? Kay kahoy man,
kay Heman, kay Stamol man, of course, ay, dilapan lang sang kalayo na. Tama? But silingon, dito gali, sa langit abyan, dito matest, kung kita bala, makabaton siyang reward o hindi. Kay mag-agi, i-test sa fire. Lantawa. Verse 13. Verse 13. Every man's work shall be made manifest. Tagsa ka, work na to. Every man's work shall be made manifest. For the day shall declare it, amo ng judgment day, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. So ang mag-reveal sang aton nga mga hinimuan amo ang fire, mga utod. Iagi sa fire ang aton ginahimo. Kag siling sa verse 14, if any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. Kung pag-agi sa kalayo, way nasunog, bangod ang iyang motive tama, gi-compare sa gold, gi-compare sa precious stone, gi-compare sa silver, way nasunog, makabaton siya sang reward. Apang kon ang iyang pag-agi sa kalayo utod, nasunog, siling sa Bible, if any man's work shall be burned, nasunog. 15, he shall suffer loss. Hindi di siya kalag. When gahisgot sang kalag, dili kaluwasan ang gihisgutan dire. Way labot salvation dire. Ang gihisgutan dire reward. Amen. Kaya ang loss dire dili ni loss of salvation, loss of reward. Amen. Loss, suffer loss. But gi-clarify pa ni Paul, but he himself shall be saved, yet so as by fire, mga utod. That's why kita nga Kristohanon, magseryoso ta sa aton pag-alagad sa Ginoo. Hindi mo silingon nga kay luwas ka na, mag-relax ka na lang. Di ka na maghimo sang maayo. Kay total ang kaluwasan hindi man gabasi sa good works. Mali na siya nga mindset. Dapat ganito mag-good works. Kay importante ang good works. Kay amo ni ang mag-matter atong good works. Amo ni ang i-judge ni Lord atong good works. Dulaon ta sa isip ta nga, pastor, bastante na, basta masave, malangit lang ta, okay na, wala ko yung gahandom sang reward. Mga utod, mindset na sa taong immature. Mindset na sa taong nga wala gahandom nga mag-grow. Mindset na sa taong nga wala gahandom nga may reward. Feeling mo lang nga ang imong feeling diri pareho dito? Ano ang feeling mo? Now take note, dito mga abyan sa langit, one day, may ara offering. Basahon mo Revelation, may offering. Ang 24 elders, gikuha nila ang ilang crown, kagi halad nila, gi-offer nila, kag naghapa sila dito kay Jesus Christ. Kag silang, Thou art worthy, O Lord, to receive glory, honor, and power. So ilang gi-offer ang ilang crown, gi-offer nila dito sa Ginoo. And the same thing will happen to us. Tagaan tag reward, pero at the end of the day, ang atong reward gyapon ibalik ta sa Ginoo as our offering, because He is worthy to receive glory, honor, and power. Amen? So karon, naka-feel ka during offering time, tapos way ka gid makuot, way ka gid mahatag. Anong feeling? Anong gusto ka maghatag pero way ka inughatag? Gusto ka mag-offer puntani pero way ka mahatag? Anong feeling? Happy o hindi? Amen. Ina bang nakadto ka dito, maglimos ka tani, tapos abi mo nga may kwarta ka, uy, way gali. Or maybe sa simbahan gusto ka mag-offer pero wala. Do you think sa langit okay lang di mag-offer? Ang atong crown ato na ibalik sa Ginoo kay siya ang worthy. Ang atong reward ibalik gyapon nato sa Ginoo. Oh, ang iban dito nag-offer na, damo sila crown. Kay bangod nag-faithful sila, nagbatutom sila sa buluhaton sa Dios. Pero ikaw dito, kay imo mindset, basta malangit.
Wala ko yagahandom siyang reward. Basta malangit, makasulod lang ko sa langit. Okay na ko, kontento na ko. Mga abiyan, mahuyan ka during offering time. Ang tao dito, nag-offer na, galing niya na, nag-offer sa Ginoo, gakanta, Thou art worthy, Thou art worthy, Thou art worthy, O Lord. Amen? To receive glory, honor, and power, for Thou art worthy, O Lord. Ikaw dito. Nagsiling ka, Brad Maki, pwede pa ako ng isaban kaya para may offering ko. Pwede ba na? Amo na klaro hunta. Seryoso hunta atong pag-alagad. Hindi lang simba nga simba. Simba lang kita nga simba. Do something for God, extra mile. Aside sa simba. Basic ang simba. Ang imong pagsimba, di tatagaan reward kay responsibility nato na. Pero ang himo nimo extra more than sa pagsimba. Amo nang tagaan sa reward mga abyan. Amen? Do something for God. Hindi lang dapat sa simbahan kita. Damo mga ministry nga pwede kita. Hindi dapat kita nakabox diri. Hindi dapat nakalimit diri sa simbahan ang atong pagministry. We are ministering people. Christian life is ministering. It is a life of ministering. Amen? Do something. Ano kang himuon ko maka-minister ko? It could be maka-minister ka sa pareho mo nga saved or sa mga unsaved. That's why pasalamat ako sa Ginoo. Glory to God. Na may mga open doors gihatag ang Ginoo. So every time may open doors, gigrab ko nga opportunity. Thank the Lord. Last Monday, naka-lecture ko anti-bullying. Of course, di ta pwede mag-lecture nga walay gospel. Insert yun ang gospel. Insert ng gospel. Siling ko, hindi matap na ang bullying. Hindi ma-address ang bullying. Kahit ano ni siya ka lecture about bullying, kung walay gospel, walay pulong sa Diyos, dapat may intervention ang Word of God. Kaya ang Word of God lang ang makabago sa attitude, sa life, sa tao. Walay iban. Bisan sociologist pa, psychologist pa na, psychiatrist pa na ang mag-approach. Kung walay Word of God, ara gyapon ang bullying. Salamat sa Ginoo. Mga 200 plus gilectura naton. Was gospel. Pati mga teacher, aton gi-preach ang gospel. And only the Lord will validate kung sino ang nagtuo. Aton part, just preach. Amen? Just preach. Amo na lang aton joy. Kaya na naman, gitawagan ko. Every first Wednesday and second Wednesday of the month, ang mga parulis. O kanina, dito kami naman sa gym sa cathedral ng sa Anthony Paris, may gym na sa likod. Dako nga gym. Gamay-gamay lang sa St. Anthony Paris. Kaya sang gipanday pa ng St. Anthony nga building, dito sila gamisa. Perti ka dako nga, siguro, times 6 atong building dito sa gym. Ini. O, dito ang kanina. Dito ang mga parulis. Katong ang mga kaso, 6 years, bilong nga kaso. Drug user. O, kasagalan drugs, may mga babae. Gitagaan ta 30 minutes para mag-lecture sa ila. Daw devotional. Walang iban. Word of God, preaching, gospel. Siling ko, kamo, may sala kamo. Obvious inyong sala. Gikasuhan kamo, kay may sala kamo. Pero si Kristo, walay sala. Pero nangin sala, tungkol sa imo sala, kang sa akong sala. Nalansang, way sala. Nagantos, way sala. Pero kamo, tuod yun may sala kamo. Nga ari kamo dire, nga agin paruli kamo. Kay nakasala kamo sa balaod ta. Nakasala kamo sa lahi nato, sa bata sa lupa. Nakasala kamo, may illegal kamo gihimo. Pero si Kristo namatay, why naghimo illegal? Pero nangin makasasala tungod sa imo sala. Tagsalamat, madula imo sala kung saligan mo si Kristo karon. Kay willing niya kuhaon imong sala dalhon sa cross kung imo siya saligan sumo. Dire-diretso wali. Dire-diretso. Anuhon mo na, brad. Ibo papitik-pitikan, patapsing-tapsingan mo pa.
Di na siya maalog, di na siya matayog ang isip sina. Kanang makahinukul siya ba? Tama, no? Nakasalagin man ko. Tama, no? Pero si Kristo, way gito sala ba? Way gito illegal, gihibo ba? Namatay siya para sa akon. Oh, mas mayo ng diritsuhon na to. Amen? Liko maghambal ba? Pari maghambal, di man maghambal sila. Pero kita pulong sa Diyos. Siling di Kristo, tanan kita makasasala. Biskan way ka naghimo sila nga sala, makasasala ka na. I-declare sa Bible. Romans 3:23. So, salamat sa opportunity mga abiyan. Wali kita. Sobra isa kagatos. Pitsadjis naman. Wali. Sa sunod bulan, dito kami sa Kakob. Oh. So blessing na volunteer kita sa parole and provision. Sayang lang kayo na, kay wala tong head, long chief. Kay mangayo ko tong 7 katao, 6 katao i-assign sa akon nga ako ni follow up. Ara siya sa Marawi kay na tong chief. Nag-abot na akon ID, nag-abot na akon mission order. Glory to God, 2 weeks ago mga abyan. Pero nasubo ko, nalipay nga nasubo nga man. Kaya akon ID mali pagka-type. Kaya way ko ginagamit. Kaya ang Leonard, nadulaan ang O. Nadula ang O. Ti ang guwa sa ngalan ko, Leonard. Iti budlay magsuksuk-suksuk ko dito. Leonard. Sino ni Leonard ba? Ko ma'am, ano yung ID ko ma'am? Siya pastor. Pulaton talang nato. Marinyo ka pastor. 1 year. O dito na lang nato na i-correct. Kaysa central office pa. Balik pa sa Manila na. Dito na lang. Kubaw. Sa sige lang pastor, i-inform lang nato nga si Leonard kag Leonard isa lang na. Kasi siyempre magkanto ta dito sa paruli sa balay home visitation. So dapat may magpamatuod nga ID nga volunteer ta sa parole and provision. So yan po ninyo nga ma-assign na sa ato tong 6 katao nga iminti nato bisitahan kag Bible studyhan. Ay blessing to mga kabiyana. So trabaho lang kita, amen? Gamiton ta, klarohon ta ba ang material sa aton gamiton. I hope dapat hindi substandard, amen? Gold, silindre, silver, and precious stones. Pero kung masunog, wood, hay, and stubble. So ano siya ba? Dito, sa judgment seat of Christ, dito mabalaan ang aton mga motive, ma-reveal. Okay? It could be, sa tawhanon nato karon mag-assista, mag-evaluate, okay, but ang final mga utod, final judgment na ma-reveal ang aton nga mga motive, ang atong service is the judgment seat of Christ. That's why nga subong pa lang namion nato mga utod, amen? Aton taruhon ang aton nga motive, no? On the day of judgment, our works will be tested by fire. Only what is built on Christ will stand. That's why pamangkot sa aton karong nga gabi, what are you investing your time, energy, and resources? Diin mo gina-invest ang imo oras. Diin mo gina-invest ang imo energy. Ang imo kusog. Diin mo ginagamit. Hello, amen? Imo resources. May material blessing ka. May financial blessing ka. May parte bang Diyos? Ginapagamit mo ba na sa Diyos? Hello, amen? Di tamang hinayang utod, magpagamit para sa Diyos. Para na sa Ginoo, kag hindi na masayang. Pagtandaan naton kita, steward lang kita. Way aton diri, pabor lang na sa Ginoo, nakaangkon kita. Material blessing sa lakyan, balay, ano pa, steward lang ta. Pabor lang na sa Ginoo, nakaangkon ta. Siling ni Job, naked came I in my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord giveth, the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. Amen? Hublas ako, nga ginbunag sa ako nanay. Siling niya, hublas man ako nga magpuli.
Ang Dios ang naghatag, ang Dios man ang magkuha. Bulahan ang ngalan sa Dios. Kung ato na ma-realize nga kita utod, steward lang, di kita mahimong dalok sa Ginoo. Di ta mahimong kuripot diya sa Ginoo. Kung ma-realize mo lang nga steward ka, pabor lang ni tanan sa Ginoo. Kung buluhaton sa Dios, privilege na utod nga magamit ta. Blessing na nga magamit ka. Magamit imo nga resources. So dapat ato ni invest. Okay? Are you building a life and ministry centered on Jesus or something else? Ikaw lang makasabat. Ang atong life ba gibuild nato sa ministry kay Jesus or something else? Kanami ko naton mga resources aton ginapagamit sa Ginoo. Kay amo na siyang maglast mga abyan. Ano kanami sa salakyan mo kung way mo ginapagamit sa Dios, wala na siya. Ano kanami sang mga bagay-bagay sa kalibutan, apan way natong gipagamit sa Ginoo, wala gyapon. That's why siling niya, it will suffer loss. Suffer loss. Verse 16, ara pa kita? Verse 16, know ye not that ye are the temple of God, and that Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Dari naman gigamit ni Paul temple, kay na building. Subong naman temple. Nga hambal ni Paul, kita daw nangin templo sa Dios. Kag ang Espiritu sa Dios nagatinir sa aton. Amen. The Spirit of God dwelleth in you. Ara na ba ang Spirit sa inyo? Nagtinir na ba? Nagdwell na ba ang Spirit? Saan o nagdwell? Saan o? Instantaneously. The moment of your salvation. Nasave ka, nasealed ka. Nasealed ka, nasave ka. Kag God is in you, the Holy Spirit is in you. Amo nang ang seal ka, ara ng Holy Spirit. And therefore, sila ni Paul, nangin temple na. Ang imo lawas, nangin temple of God. Because the Spirit of God is in you. So, anong dapat tayo moon? Anong hambal niya? If any man defile the temple, verse 17, of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Ibalik-balik ang word temple. Ano ang temple di ay? Ano gali ang temple, mga utod? Siling niya, the temple is holy. So, giship ni Paul diri mga utod that we are God's temple, both individually and collectively. This gives us great value, but also great responsibility. Ano aton responsibility? Ano aton responsibility? According to verse number 17. We are God's temple. Therefore, we are what? Holy. Amen? So, God's temple, mga utod, we should not defile. Hindi tapag i-defile, ano na siya? Higkuan. Hindi tapag higkuan ang templo. Naga-refer sa aton lawas. Naging residing place na, dwelling place ang aton lawas sang kita na save. Therefore, dapat tula Kristohano na. Di ka na mag-inom-inom kay daw ginapainom mo ang templo, daw ginabasa mo ang templo. Di ka na magsigarilyo kay ginapausukan mo ang templo. Amen? Ang templo dapat limpyo. Ang templo dapat holy. Alright? We should not defile. We must not defile God's temple through sin or division. Pamangkot, paano ta ginatreat ang aton body? Paano ta ginatreat ang aton mind? Paano ta ginatreat ang atong spiritual life?
ang aton church, kag of course, the temple of the Holy Spirit. Well, hindi na maghalin ang Holy Spirit, hindi na madula sa aton ang Holy Spirit, forever na. Pero ang Holy Spirit possible mag-grieve. Masubo siya. Mag-grieve siya. Kung kita nagapabilin sa sala, kag nagakinabuhi sang sala. Hello, amen? Kaya dapat ang aton body, aton lawas abiyan exclusive para sa Dios. Chapter 6, verse 19. Ano hambal dra? Chapter 6, verse 19. What? Know ye not that your body is what? The temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. So, siling dire, ang aton lawas, templo sang balahan ng Espiritu. Ara na siya, nagatinir na siya sa inyo. Kag ikaw, hindi na ang tagiya. Ye are not your own. 20, ngaman. For ye are bought with a price. Kay gibakal na ikaw sa isa kabili. Therefore, siling ni Paul, glorify God in your body and in your spirit, which are God's possessive. God's, my S. So, ang aton lawas, ang aton espiritu, sino tagiya? Ang Diyos. Amen. Ang Diyos. Kaya ang atong lawas, mga utod, dapat makaglorify sa Diyos. No? Hindi naton pag abusaran, kaya hindi di aton iya sa Diyos. Alright? Di na kita tag-iya sini. Ato na lang ditapuson, verse 18. Let no man deceive himself. Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world. Di dapat kita daw magpainto sa aton kaugalingon. Kung si sino man nga daw kasubong nga maalamon, sining kalibutan daw maalam. Anong siling sa Bible? Let him become a fool, that he may be wise. So baliktad gali sa Ginoo. Kung gusto kita manggialamon at ubangan sa Dios, dapat kita mangin mango sa kalibutan. For the wisdom of this world, tingnan niyo ang kanyang contrast. Kay ang kaalam sa kalibutan, sa atubangan sa Dios, ano? For the wisdom of this world is what? Foolishness with God. Kabuangan lang. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness. And again, the Lord knoweth the thoughts of the wise. Balaan sa Dios ang isip, ang hunahuna sa tao. That they are what? Vain, way pulos. Therefore, silang ni Paul, let no man glory in men, for all things are yours, whether Paul or Apollos or Cephas or the world, or life or death, or things present or things come, all are yours, and ye are Christ, and Christ is God's. Amen. Ano ang lesson? Don't boast in human leaders. Hindi kita magpabugal sa mga human leaders. Sino ang aton i-boast? Ang Ginoo. Ang Dios. Amuning message ni Paul. The Corinthians were acting as if belonging to Paul or Apollos made them special. Abi nila nabilong sila kay Paul, nabilong sila kay Apollos, special na sila. Amo nang ilang isip. Amo na ilang mindset. But gi-remind sila ni Paul, wala ka mo nabilong kay Paul, wala ka mo nabilong kay Apollos, wala ka mo nabilong kay Cephas, kundi nabilong ka mo kay Christ. Wala sa leader nakadepende. Amo nang gusto ni Paul nga ihampar sa ila kay proud sila. Nga diri kami nga grupo. Amo to ilang una-una. Pero gihambaran sila ni Paul, no. You belong to Christ. And because you belong to Christ, and Christ is already
have everything, why settle for a human name when you carry the name of Jesus? So ano ang aton nga lesson mga abyan? Diin dapat ang atong identity manginrooted. Diin dapat ang atong identity manginrooted. Hindi ta dapat ma-identify sa pastor, sa denomination, mga utod, or sa group, but Christ alone. Usahay mo ang tao proud, membro ko ni ano? Membro ko sa ini. Dako kami nga simbahan. Amo ni ang amon nga kwan. May na-encounter ko, membro sa Laurina. Kung kapamilyar ka mo sa Laurina, San Pedro, Christian Bible Baptist Church. Pag nakita nyo na CBBC, Christian Bible Baptist Church, mission na tanan ni Laurina. Muslim sa Luzon. Very proud sila silang identity. Sa simbahan sila gabasi. And very proud sila nga, nabilong ko diri, sulwini nga church. Damo kami. Dako ang amon main church. Dako ang amon sending church. So ang ilang pagka-proud, tungod sa church, tungod silang membership, tungod silang pastor, nga amon nga big shot ilang pastor. Kung pamangkot, amo ba na diri? Ang gitudlo ni Paul? Sign of immaturity. Ang atong identity dapat kay Christ. Amen? Kay Christ ang atong identity, hindi sa pastor, hindi sa denomination. That's why, ano ang message ni Paul sa chapter 3? Kung isummarize natin, ano ang message ni Paul? We need to grow up in our faith. We need to stop divisions. We need to build our life on Jesus. We need to honor the Holy Spirit within us. And we need to boast only in God. Amen? Karon nga gabi church, evaluate your growth. Evaluate mo daw imong kaugalingon. Ma-consider ayan ka, nag-grow ka na? Amen? Ma-consider ka na ba na nag-grow ka na diya sa Ginoo? Are you feeding on the word daily? Are you maturing in Christ? Nagamat-amat ka na ba mature? Kaya mo na ba ang mga hard preaching? Hindi ka na ba dali ma-offend? Biskan nga ang mensahe, abiyan. Kung kisa ang mensahe sa Dios, kay ang truth sakit na. Pero makapasalamat ka yapon sa Ginoo, salamat Lord. Kay may pulong ikaw para sa akon. Kang para na sa akon. Ang tinuod nga Kristohano nag-mature, ma-appreciate ang pulong sa Dios. Every time nga may pagwali sa pulong sa Dios. Amen. Pursue unity. Refuse to participate in division or gossip in the church. Dapat dulaon tanang mag-attend, mag-upod-upod sa mga gossip or mag-cause of division sa church. Kaya isa nga makadivide sa church kanang gossip. Amen? Gossip. Kutso-kutso. Kung may nabatian ka, ayaw pagsugpon. Kung may kakabalo sa istorya, ayaw pagdugang. Kung may gusto ka mabalaan, istorya hatong gihambal sa imo, atong gichismis sa imo. Bago ka magpati. Hindi nga may nabatian ka istorya, ay gali mo ba? Baw. Grabe ba si sister? Mo gali na siya? Tingala ko man. Di na siya nami. Ayaw i-entertain. Na-idoy si iba, kaya namati siya sa false information. I-entertain niya tong false information. O dapat kitang Kristuhanon iwasan tana. Dapat walay Kristuhanon mga chismosa. Dapat walay mga membro sa Liberty mga chismosa. Kahuluya nga gipabarangay ka kay nagsugpon-sugpon ka kay istorya. Nabalaan ka sa kapitan, baptist ka. Tapos karon ara ka gipatawag ka didto. Kay nagsugpon-sugpon ka kay istorya. Pabayin ang mga kapitbahay mo. Dapat wala sang lugar na sa aton. Pursue unity, refuse to participate division, gossip in the church.
Build with purpose. Serve, give, pray, and lead with eternity in mind. So dapat, mga buhi kita nga may purpose. Hindi lang basta-basta lang o simple lang, no? Serve, give, and pray. Amo nang life na to as Christian. Honor the temple. Keep your body, mind, and relationship holy and healthy. And glorify Christ. Let Jesus, not any man, be the focus of your faith. Ayaw paglantaw sa tao. Focus sa Ginoo. Amen. Ayaw pagpadala. Yes, usahay mag-admire ta, usahay mag-ano ta sa tao. May divert ta, namian ta. Pero ayaw. Kaya tao lang na, may failure gyapon na. Kaya kung sa tao ka maglantaw, pag nag-fail to, ma-fail ka man. That's why sa Ginoo ta, mag-focus. Sa Ginoo ta maglantaw. Sa Ginoo ta mga laga, dili sa tao. Ha? So ayok nga, ang chapter 3, may nakuha kita nga lesson. Luyang sa Dios, di ta magpabilin nga immature. Kundi mag-grow kita. Mag-grow ta sa atong performance as Christian. Nga di lang ta sa basic, kundi sa mga deeper pang mga butang. Gusto ipabalo sa Ginoo sa aton. Amen. So, advanced study. Basahan nyo chapter 4. Kay gasirista, chapter by chapter. Karon chapter 3. Next Wednesday, chapter 4. So, i-challenge ko kamo pagbasa daan chapter 4 para may idea kamo. Ano aton i-discuss kada Wednesday. Amen? So, dapat ang aton devotional, mag-umpisa ka na, devotional karon per chapter para mga abiyad ma-prepare atong heart kag huna-huna sa Bible study every Wednesday. Tindog ta, mag-pray kita. Gracious and great God, thank you for this evening. Thank you sa imong pulong. Buligi kami amay nga di kami